sa direksyong tinatahak ng aming institusyon. Nasabi ko na kanina at alam na rin niyo yun na dahil sa pag-invoke ng executive privilege na sang-ayon sa mga naging desisyon ng Korte Suprema, ay minabuti ko na ito'y i-refer sa legal ng Senado. Sa ICC at kanya pang ipinagmalaki ito sa media sa buong taong bayan. Pero gaya nga ng lumabas sa balita ngayong araw na kahit mismong ICC na ang nagsabi, inalaw ng gobyernong Marcos o mismong ang gobyerno ng Pilipinas, ang Marcos administration ang talagang nagsuko kay dating Pangulong Duterte. Mr. Duterte to the ICC is something that was, of course, the decision of the Philippines authorities. And if there is any question about whether it was lawful or not, it would have to be submitted to the judges. Itinanggi ng International Criminal Court na tanging maliliit na bansa lamang ang kaya nilang kasuhan at litisin. Sa katunayan, meron naman daw mga pending investigation at arrest warrant sa iba't ibang rehiyon ng mundo. Yes. Good morning mga kasama. Nandito na naman si Kuya Goods nagbabalik. At syempre, kung di ka pa nakasubscribe, pa-subscribe na lang po at hit mo na rin yung bell para lagi kang updated sa ating mga nilalabas na video. O kooperasyon ng gobyerno, sino-sino ito? Iyan ang dapat nating malaman at matumbok kung sino ang nakipag-ugnayan sa ICC para ipadakip si Tatay Digong. Tama ba? Diba? Yan ang sabi ng ICC. The government of the Philippines ay nakipagtulungan sa kanila. Hindi naman pwede pumasok pa basta-basta. Wala nga appearance. Yung mga umaresto kay Tatay Digong sa Villamor, wala kang nakikitang banyaga o wala kang nakikitang Interpol. Bagkus, puro mga dorobo. O ngayon, asan sila ngayon? Hindi mo makita sa hearing. Bakit? Bistado. Ito pag-uusapan natin dito. Oo, ano sabi? Just in, Duterte, maabsuelto, BBM na diin na sa ICC. Ebidensya nakipagtulungan. Mayroong ebidensya, ICC na mismo ang nagsalita. Tama ba? Mismong ICC, tagapagsalita ng ICC, ang narinig natin dito na gobyerno ng Pilipinas ang tumulong sila para dakipin si Tatay Digong. O eto, umpisahan natin dito dito kay Samin. Sa naganap na oral argument sa Supreme Court Philippines, kasama si Lucas Bersamin sa kanyang pagtatanggol sa tila iligal na pag-aresto kay dating Pangulong Duterte ng gobyerno ng Pilipinas papuntang The Hague, Netherlands. Ito'y naipamuka ni Associate Justice Leonen ang due process na dapat sana'y na-perform kung sakaling arestuhin ang dating Pangulong Duterte. Ipinamuka ni Justice Leonen. Ito sinabi na to sa oral argument na ipasok to. Ang sabi dito, no person shall be deprived of life, liberty, or property without due process of law, nor shall any person be denied the equal protection of the law. Diba? Alam mo ito ni Tatay Digong, kaya sinabi ito dito kay Hayer, pero hindi pinagbigyan. Ngayon, anong gagawin natin dito? Supreme Court na ho ang nagsabi dito. Hayer, asan ka na? Oo. Pwede ho ba kayang makulong ito si Hayer dahil sa pag-aaresto na walang jurisdiction, walang may pakitang jurisdiction at walang due process na isinagawa kay Tatay Digong? Biro mo ilang oras naghintay bago magkaroon ng paglipad. Ibig sabihin, inaayos talaga, hinihintay nila kung anong oras ang lipad ng eroplano na yon. Ganun lang. Kasi kung agad-agad, hindi ho pwede. Ihintayin siguro, ikaw nakalinya ka sa gantong oras bago ka lumipad o meron pang aayusin. Ganun ang ginawa. Sabi dito ni Aling Ledesma. Naku po. Ano kaya mangyayari mga kasama? Sa tingin nyo, anong mangyayari dito kay Hayer pag bumaligtad na ho ang gulong? Yonen, ang Article 3, Section 1, no person shall be deprived of life, liberty, or property without due process of law, nor shall any person be denied the equal protection of the laws. Maliwanag na ito ang hindi naibigay kay dating Pangulong Duterte, ang due process. Tama. Taliwas naman sa unang pahayag ng ating Pangulo na si BBM. Nako, huwag na tayo maniwala dyan. Halos lahat ng sinabi niyan, puro alam nyo naman, di ba?
Noong una, hindi ako makikialam, hindi ko papayagan, hindi tayo makipagtulungan. Ano na? Na hindi daw siya nakipag-cooperate sa ICC at kanya pang ipinagmalaki ito sa media sa buong taong bayan. Pero gaya nga ng lumabas sa balita ngayong araw na kahit mismong ICC na ang nagsabi, inalaw ng gobyernong Marcos o mismong ang gobyerno ng Pilipinas, ang Marcos administration ang talagang nagsuko kay dating Pangulong Duterte sa ICC at dalhin pa sa Netherlands. Kaya't tama, di ba? Tama yung narinig nyo sa tagapagsalita ng ICC, gobyerno ng Pilipinas. Sino? Alam nga naman mga alipores lang yan. Sino? Yung nagplano niyan. Sa susunod na kabanata, abangan natin. The Article 3, Section 1. No person, no. Yun na nga, nabanggit doon. Hindi ang pinakawalang statement ni Justice Leonen na kanyang naipamuka sa gobyerno ni Marcos na kinakailangan may perform ang due process sa kahit kanino man. At sigurado akong patikim pa lang ang hearing na ito sa mga susunod na kaso na kinakaharap ng gobyerno ni Marcos Jr. Kaya't hindi na nakapagpigil si Senator Amy Marcos maging sa kanyang Senate hearing. Isinama niya ang pag-amin mismo ng ICC spokesperson ng pagkakasuko kay dating Pangulong Duterte sa ICC ay may kinalaman ang gobyerno ni Marcos. Klarong-klaro nga ito at talagang magagamit upang maging ebidensya laban sa Marcos administration sa mga gabinete ni BBM, sa magkapatid na Remulla, Anyo, General Torre, General Marbil, Fajardo at Lucas Bersamin. Taliwa sa sinabi ni John Vic Remulla na hindi daw nila ito plinano papaano ito lulusutan ni Auntie Claire Castro na mismong ICC ay umamin na magiging malakas itong sandata ng mga Duterte ang pag-amin ng ICC laban sa Marcos administration. Na siyang binigyan ng comment at reaction ni Mr. Will Talker. Panoorin natin ang buong video. Kanina, nabasa ko lang sa dyaryo, tamang-tama, na yung spokesman ng ICC, Dr. Fadi L. Abdallah, sinabi that the surrender of former Philippine President Rodrigo Duterte of the ICC to the ICC was a decision entirely made by the Philippine government. Boom! And if there is any question about whether it was lawful or not, it will have to be submitted to the judges. So, mismo yung ICC, sinabi na ang Pilipinas ang nag-surrender sa dating Pangulo. Klaro po yan, ha? Klarong-klaro po iyan. Kasi may mga nagsasabi, bakit niya isisisi kay BBM? Bakit niya isisisi sa anyo? Excuse me, nasa gobyerno talaga yan. Diba? Pagmumukahin niyo pa kaming... pinaikot-ikot lang tayong mga lods. Sila naman pala talaga ang nagplano niyan at nagdesisyon yan. Paikot-ikutin pa tayo. Tama na ang panlilinlang nyo sa tao. Aminin nyo na lang talaga na kayo ang gumawa ng paraan. At nakipagtulungan, nakipag-cooperate talaga kayo sa ICC. Diba? Tapos yung spokesperson natin na si Claire Castro, hindi makikipag-cooperate ang Pilipinas sa ICC. Nek-nek nyo. Oo. Ayun naman, parang walang sustansya naman lagi sila. Parang laging blanco. Kilala nyo ba yun? Ako hindi ko kasi kilala yun. Hindi ko pinagpapansin yung babae na yun. Kung baga sa ano yun, walang kasense talaga. Nagulat na lang tayo. Bakit? Ayan na natin siya. Dito tayo. Sabi dito, Duterte maabsuelto. BBM na diin sa ICC. Ebidensya, talagang ilalabas. Nilabas na. Hindi pa ba ebidensya yung binanggit ng ICC? Hindi pa ba ebidensya yun? Eto. Mas maganda sila magpaliwanag dito. Last year, 2024 pa, lumabas na sa mga vlog ni Ate Joey De Fivre at ng ibang mga commentator at writers ang di umanay 5-star hotel accommodation ni Romualdez at Zaldico sa ilang ICC prosecutor at investigator. November 7, 2024,
Ito na ang post ni Ate Joey De Vivre. An ICC prosecutor was here in the Philippines since October 29, 2024, day after PRRD faced the Senate Blue Ribbon Committee. While this is not surprising, it was reported to us that the said ICC prosecutor was given 5-star accommodation and is having regular meeting with Zaldico and Martin Romualdez. Nako ha, may nababanggit na dito ha. Sino? While it's not surprising, it was reported to us that the said ICC prosecutor was given 5-star accommodation and is having regular meeting with, kanino to? O yung taga Bicol, tsaka yung lulong. Nako, why keep it secret? Why keep it secret? Are we paying for the ICC prosecutor's stay in the country? Nailathala na rin ito ni Rigoberto Tiglao. A secret ICC team of British nationals is in Manila, staying in luxury hotels and even visiting Speaker Romualdez' residence to observe Senate and House hearings. Led by William Rosato, a former UN investigator, with Roderick Thomas and Maydestura Bracken. They didn't just watch, they reportedly crafted questions for anti-Duterte congressmen. Unsurprisingly, these questions heavily cited British publications like The Guardian and The Observer, which most Filipinos rarely have access to. Their goal? Bolster the ICC's case and present these hearings as authentic evidence at The Hague. Who is this really serving? Kaya nga sa sobrang kaba ng mga gabinete ni BBM, hindi sila dumalo sa susunod na hearing ngayong araw. Natuwag na sina Anyo, John Vic Remulla at Boyeng Remulla, General Diwata Torre, General Marbil, Fajardo at si Lucas Bersamin. Kahit ang kanilang hindi pagdalo ngayon sa Senate hearing ay pinasasabina na ni Senator Bato de la Rosa. Himiling nga ni Senator Bato de la Rosa kay Senate Committee on Foreign Relations Chairperson Senator Amy Marcos na ipasabina ang lahat ng mga opisyal ng gobyerno na naimbitahan na hindi dumalo ngayong araw sa pagdinig matapos na panindigan ang executive privilege na inisyu na hindi sila dadalo sa pagdinig. Naniniwala si Senator Bato na magkakaroon ito ng constitutional crisis sa ginawang hindi pagrespeto ng ehekutibo sa pagdinig ng Senado. At ang Kita nyo? Mga senador na mga kasama, senador na nagpatawag, hindi sisiputin. Merong malaking nasa likod nito. Meron. Naniniwala tayo dito na ito'y kampi-kampihan. Pero, sabi ko nga, kahit ilan man yan, pag ang Pilipino, ang mga taong bayan ay nagsalita, kahit 10 pa yan. Yan ang sabi ni Aling Marie dito. Palang muka ni PCO Undersecretary Claire Castro na sabihin kay Vice President Sara na dapat ay magpasalamat siya kay dating Pangulong Duterte na kung hindi dahil sa EJK at kaso sa The Hague, Netherlands ay hindi niya makakasama o makakapiling ang dating Pangulong Duterte. Ang kapal na siyang binigyan ng komento at reaksyon ni Mr. Will Talker. Panoorin natin ang buong video. Maganda po siguro kung magpasalamat muna si VP Sara sa kanyang ama mismo, kay dating Pangulong Duterte. Dahil kung siya man po ay nagkaroon ng pagkakataon at nagkaroon ng oras kasama ang kanyang ama, ay dahil ito sa kasong EJK. Kung hindi po naganap at hindi nagawa ang sinasabing mga aksyon patungkol sa war on drugs at walang nag-complain, hindi naman din po sila makakaroon ng pagkakataon na makapunta sa The Hague. So mas magandang pasalamatan. Grabe naman. Ganyan pala ang mga pronouncement. Ewan ko sa iyo, ate. Bahala ka sa kung ano yung paninindigan mo. Nasa iyo na yan. Pero para sa akin, opinion ko lang naman to. Natatawa ko. Natatawa ko tsaka o parang ewan ko talaga. Para sa akin lang naman yun. Ewan ko sa inyo kung yung narinig nyo na ganito ang mga pananalita, magbibigay ka ng isang statement o paliwanag
sa maraming tao. Hay nako. Niyo muna po dahil sa ginawa ng kanyang ama. Sus, Sa mga nirereklamos po sa kanya, yun po yung naging cause kung ba't sila nasa my dahig. God. Grabe, ay talagang papatulan mo ang sinabi ni VP Inday Sara. Grabe tong spokesperson natin. Papatulan bawat sasabihin ni VP Inday Sara. Tama naman talagang sinabi ni VP Inday Sara na ang punot dulo ng lahat ng to at ang nag-surrender at nag-allow na kunin si Tatay Digong ng Interpol at ICC, ang Marcos government naman. Na kay Presidente, na kay PBBM. Ang desisyon, Madam Claire. Talagang Gina G siyang patut sa dahan. Araw-araw ang mga Duterte. So hindi na dadalo sa pangalawang hearing ni Senator Amy ang mga executives na nagplano sa pag-surrender kay Tatay Digong. So ang malaking tanong nito, kasi senador, kumbaga Senate na yan iko-contempt kaya? Di ba? Kasi nagmamatigas. Yan ang naabangan din natin mga kasama. Oo, gusto rin natin makita kung talagang merong ganyang bagay. Kasi isipin nyo ito isipin nyo lang to. Si Colonel Grijaldo hanggang ngayon hindi pa nila, wala pa tayong balita kung nakalaya na. Si Colonel Grijaldo ay na-contempt dahil hindi nila nagustuhan yung paliwanag. So dapat doon, ilang days lang yun. Inaabot na ng ilang buwan. Wala kayong balita, walang abiso kung nasaan siya. Ano ang kaso ni Colonel Grijaldo? Resource person lang siya. Pero, yun nga, dahil sila ang nakupo, nagdagdagan, di umano. Oo. Sana makita natin isang beses, makabalik sa trabaho si Colonel Grijaldo. At siyempre, maayos si Colonel Grijaldo yung mga ginawa ng mga durobo sa kanya. Diba? Nagmamatigas. Silang hindi na daw dadalo kasi tama na daw yung first hearing. Dito natin makikita mga Lods. Tignan natin kung kaya bang i-contempt yung mga executives na yan or ang kaya lang nilang i-contempt yung mga ordinaryong tao na walang kalaban-laban. And seems like talagang si Senator Amy ay invested dyan sa hearing na yan Hindi niya tinitigilan. Ang tanong na lang dito, ano ang gagawing aksyon sa mga executives na hindi nadadalo sa hearing? Tama. Yan. So, dito natin makikita mga Lords, Dito natin makikita kung papaano nila tatratuhin ang mga executives at mga matataas ang posisyon sa gobyerno versus mga ordinaryong tao na pag hindi nila magustuhan ang sagot, contempt agad. Toinks! Basahin natin mga Lords. If the government were to tell the executive to return the money, we will include that in the National Expenditure Program for 2026, says Finance Secretary Ralph Recto. Nako. Oo, yan pa isa yan. Mas maganda dito natin pag-usapan. Tapusin nyo, gusto nyo kasi tapusin natin. If Supreme Court rules DOF to return PhilHealth funds by 2026. Yun, nabanggit na natin yan sa vlog natin na nakaraan. Bakit kailangan pang paabutin ng 2026? Hindi na ba kayang ibalik dahil naubos na, pinaghati-hatian na? Bakit sa 2026 pa niyo gagawa ng paraan para maibalik yung 60 billion? Asa na ang pera? Walay na, ubos na. O ito, sabi ni ano sabi dito? Nagpa-press con kagad ito. Ano ba meron? Kahapon ba ito? Isang araw. O ito, pasok natin. So kung maliwanagan, bakit hindi mo bibigyan, hindi mo pipirmahan yung binabanggit ni Miss Amy? Sa pena. Alamin natin dito kung totoo ito. Wait lang. Kamali na naman tayo. Ito na. Kasi yung hearing ni Senator Amy, kaugnay ng di umano
dahil wala pa naman sa aking tanggapan yung request sa pag-i-issue ng subpoena at na ito daw ay may kinalaman sa kalayaan ng Senado. Nais kong sabihin, ang pagiging malaya ng Senado ay hindi pinapatunayan sa kada isang insidente kaugnay ng kagustuhan ng isang miyembro. So, yan ang pananaw mo. Kasi, may matimbang ba? Ilan yung kasamahan mo na nandoon? 3. So, ibig sabihin, okay lang sa'yo na hindi umatin pag pinatawag ng Senado. Kung ikaw ang nasa kalagayan na nagpatawag, hindi ka atin, di ba magagalit ka? Hindi namin alam kung kanino ka talaga. Yun ang katanungan ng ating kababayan, ha? Kasi ang hirap naman, may mga patawag, iisnabi na lang. Gusto malaman at gustong linawin kung ano yung mga pangyayari, bakit bigla agad-agaran ang pagpapadala kay Tatay Digong sa dahig. Walang jurisdiction at walang due process at ang matindi doon, sapilitan pa. Mababakas, makikita at mapapatunayan sa direksyong tinatahak ng aming institusyon. Nasabi ko na kanina at alam na rin niya yun, na dahil sa pag-invoke ng executive privilege na sang-ayon sa mga naging desisyon ng Korte Suprema, ay minabuti ko na ito'y i-refer sa legal ng Senado para sa gayon ay matiyak na ang aming gagawing hakbang ay hindi makakadagdag ng gulo at hindi maglilikha ng constitutional crisis. Dahil sa dulo, anumang compulsory process na i-issue ng Senado na hindi kayang ipatupad ng Office of the Sergeant at Arms, syempre hihiling ng tulong yan sa tanggapan ng Philippine National Police. Paano mo ipapatupad yon kung hindi sumasang-ayon ng executive doon? Yan ang simulain at bahagi ng tinatawag nating constitutional crisis na hindi ko papayagang mangyari o makadagdag pa sa kasalukuyang mga problemang kinakaharap ng ating bansa. Tinanong niyo ako kanina, sang-ayon ba sa pagkakaroon ng pagkakaunawaan o mas pagkakahiwa-hiwalay natin ang pagdinig na ito? Tingin ko yung pagdinig hindi. Pero kung gagawin namin itong hakbang na ito nang hindi pinag-aaralan ng lubusan, marahil ay hindi ito makakatulong sa pagkakaisa natin at dadagdag sa posibilidad na magkawatak-watak tayo lalo. Hihintayin ko muna yung legal, pero ayokong inaakusahan ng Senado na hindi nagiging patas, depende kung pipirma o hindi. Hindi nakabase yun doon. Gagawin ko pa rin pala. Halata naman. Kasi yan sa mga pananalitaan nyo, kung talagang gusto nyo tumulong, merong way. Pero kung nakikita namin talagang iba may kakaiba. Bakit? Baka sabi nung aling Mildred, baka daw masama at madawit. Yun lang. Lagi ko anong tama at naayon sa batas at hindi kung ano ang pangangailangan o kagustuhan ng isa o ilang miyembro. So wala pa rin sir, recommendation legal? Wala pa, nag-lunch ako tapos dumiretso na ako dito, hindi ko pa nakikita. So kung sakaling mag-request si Senator Amy para doon sa panibago na sa PINA, hindi niyo yun actionan hanggat walang Hanggang recommendation? wala pang rekomendasyon yung legal dahil nasa parehong sitwasyon yun. So hindi na ba maiwasan na madala pa ito sa Korte Suprema, sir? Pag-uusapan din. Ulitin ko, lahat ng mga naging question kaugnay sa executive privilege ay nagdulot lamang ng mas malawak na kapangyarihan at amplification sa parte ng executive laban sa kapangyarihan ng Kongreso. So isang konsiderasyon yun na dapat naming tingnan at suriin. Siyempre palagi may pag-asang mababaliktad yon, pero may pagkakataon at tsansa rin na lalong mapaigting yon. So isa sa mga konsiderasyon yun na aming titimbangin. Sir, ano yung situation ngayon? Parang may, confrontation between the executive and the Senate? Wala. Kaya ngayon ang iniiwasan ko Kasi klaro naman yung batas kaugnay ng executive privilege. Pero imbis na mag-abogado nga ako sa sarili ko, nirefer ko na sa mga ibang abogado pa para hindi masabing sarili kong opinion lamang ito. So sir, the mere fact na may panibagong pinapasabina, dapat bang bilisan na ng legal team ninyo yung recommendation? Hindi. Anumang bagay na minadali mo, baka sa dulo mas masama ang kalabasan. Gawin nila ng tama ang kanilang trabaho na ayon sa kompletong pag-aaral at research. Yan ang mas importante sa akin. Sabi kanina sir ni Senator Ronald Bato de la Rosa, hindi pagrespeto doon sa doktrina ng checks and balance, yung hindi pagrespeto daw ng mga taga-executives doon sa... Yan ang eksaktong sinabi namin sa kaso ni Ermita at sa kaso ni Neri. Ang kinatigan ng Korte Suprema ay ang executive branch. At binigyang pagpapahalaga, timbang yung executive privilege na kapangyarihan daw ng executive branch. Hindi naman porkit hindi tayo sang-ayon ay ibig sabihin mali na yon, lalo na kung may desisyon at batas na nagsasabing yon ang tama sa ngayon at sa kasalukuyan. Sir, for the record po, yung request for subpoena ay nasa inyo na? Wala pa.
Pero may idea na po kayo Kasi ilan yung napanood ko kanina sa hearing, ganun kakapal eh. At nasa sa akin na raw. Wag naman ganun. Akala ko nga papadala na agad eh. Wala pa naman. Hindi pa yata niya nasa-assign din eh. Sir, sorry, isang question ako. Nasa building na ba tayo ngayon o wala pa? Pwede naman, sir. Sige po, muna. Wag na. Yes, ma'am. Sir, sabi lang po kasi ni Rep. Robes, gusto niyang sumulat sa sa presidente na i-certify as urgent daw po yung anti-road rage bill given yung mga recent incidents. And susulatin daw po siya dito kung merong counterpart. Meron po bang counterpart bill dito? No, ibang usapin na yan, road rage na yan. O, eto tayo. Mas maganda, interim release, pinaliwanag ni Atty. Harry Roque yan kung ano yung mga bagay-bagay na dapat natin malaman pa. Gusto ko na intindihin nyo, hindi porkit na hindi may bibigay yung interim release, ay hindi na makakalaya si Tatay Digong. Abangan natin kasi nasa legal ano na sila, estado, no? Meron na hong abogado, nakabuo na sila ng legal team. Oo, may mga pang-counter na ho si Tatay Digong. At siyempre, meron din ako napanood, meron din na parang sumulat na po ata. Ewan ko lang kung fake news o hindi. Meron na hong, hindi fake news kasi si post ni ano yun eh, ni Belica na may sulat doon ang Russia at China na, eto, tingnan natin tignan natin hanapin natin. Pero ibibigay ko muna sa inyo to. Hahanapin ko lang, ipapakita ko sa inyo. Mismong si Atty. Roque aminadong malabong pagbigyan ng ICC sakaling hilingin nila ang pansamantalang paglaya ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ang iba pang update sa The Hague, ihahatid live ni Mon Gualvez. Mon? Pero may 3 linggo na mula nang madala dito sa ICC Detention Center sa The Hague si dating Pangulong Rodrigo Duterte, pero hanggang ngayon wala pa rin patid ang pagdating at pagbabantay dito sa labas ng mga taga-suporta ng dating Pangulo. Umaasa at humihiling at nananawagan sila na mapabalik na siya sa Pilipinas si former PRRD. Isa-isang sinusulatan ng mga taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang mga birthday cards na ito. Kahit tapos na ang kaarawan ng dating Pangulo, umaasa silang may papaabot ito sa kanya. Para meron po siyang mababasa lagi. At para po sa card man lang, maipadaan namin ang aming ang krimen sa mga panahong miyembro pa nitong Pilipinas. Gayunman, pwede raw questionin sa korte ang legalidad ng pagsuko kay Duterte. Now, the surrender of Mr. Duterte to the ICC is something that was, of course, the decision of the Philippines authorities. And if there is any question about whether it was lawful or not, it would have to be submitted to the judges. Itinanggi ng International Criminal Court na tanging maliliit na bansa lamang ang kaya nilang kasuhan at litisin. Sa katunayan, meron naman daw mga pending investigation at arrest warrant sa iba't ibang rehiyon ng mundo. Yun nga lang, kailangan pa rin doon ng kooperasyon ng mga namumuno sa isang miyembrong state o di kaya naman, voluntaryo itong gagawin ng isang bansang hindi na miyembro ng ICC. Di ba? Sa reporter na yon, may patumbok din doon. Anong sinabi? Kailangan ng kooperasyon ng isang gobyerno. Sa nangyari kay Tatay Digong, merong ganun na nangyari. Nakipag-cooperate. Meron na nga ebidensya lumabas eh. Sino naman ito magsasalita? Bigay naman ng pahayag ang Malacanang sa pasasalamat ni Vice President Sara Duterte kay Pangulong Bongbong Marcos. Matatanda ang sinabi ni VP Sara na mas nakapag-bonding sila habang nakakulong ang ama sa ICC. Tinanggap ng Malacanang ang thank you ng bise, pero mukhang mas dapat daw pasalamatan ang naging ugat mismo ng umano'y extrajudicial killings. Kung hindi po naganap at hindi nagawa... Nako po, Dismiyo. Marimar. Sabi ko nga kanina, pag mga ganyan mga pronouncement, hindi na dapat pakinggan. Mag-focus na lang tayo doon sa mga bagay-bagay na alam natin na makakatulong. Ang problema kasi, kahit mali. Si Bira, puro sila Bira. Diba? Hindi naman, ewan ko ba? Saan kaya nila hinuhugot yung mga ganung bagay? May nabalitaan na ba kayo?
Sabi meron daw sinugod sa ospital. Sino kaya yun? Oo, hindi pa naman natin sigurado kung sino sinugod. Meron ho ba kayo nababalitaan na gano'n? I-type nyo sa comment section. Meron kasi ako nakita na video. Oo, ayoko munang reactionan. Baka mamaya fake news. Mahirap pag fake news. Oo, problema yan. Kailangan huwag kang magagawa ng fake news. Kailangan maganda yung ibibigay mong impormasyon sa ating kababayan. Ano pa? Sinasabi ko sa inyo, lagi kayong aantabay. Tsaka, pag napanood nyo kagad at may notification, like kagad yung video, i-like nyo kagad ng i-like para dire-diretso. Yung algorithm natin maganda. Ano pa yung pag-uusap natin? Tuloy pa natin to yung kaya sino ba to? Sa susunod na lang natin pag-usapan nyo na. Ingat kayo lagi Yung mga kababayan natin na OFW at yung mga dyan na nakatira sa ibang bansa. Ayan, suportahan lang natin ang PDP. Yan lang ang pag-asa natin. Yan ang magbibigay buhay sa mga senador na inendorso ni Tatay Digong. At yan din ang tutulong kay BP Sara para sa lahat na mga inako kay BP Sara, yung mga impeachment na yan, mawalang bisa na yan. At siyempre, yung mga durobo ng bayan, makaalis na yan sa gobyerno. Palitan ng matitino. Hanggang sa muli, bye-bye.